Iba-iba ang uri ng kotong. Pero dalawang pinakalaganap sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno at sa kalsada. Notorious ang ilang tiwaling kawani ng Philippine National Police o PNP. Para makaiwas sa truck ban, hindi sa National Road o Main Road dumadaan. Sa maliliit na kalsada ng siyudad ng Maynila lumulusot ng mga biyahero. Subalit, sa pag-iwas sa truck ban ay nagsisilbing oportunidad para sa mga tiwaling pulis. Sa salaysay ni Boyet sa Bitag, alam naman daw niya na bawal ang truck sa di masalang street. Pero napipilitan silang dumaan rito para makaiwas sa mahabang traffic. Bawal po talaga dumaan yung mga truck, lalo na yung mga malalaking truck. Sobrang laki po nang nawawala sa negosyo namin, sir, kasi kung susumahin 500, kung palagay na lang natin 500 kada isang truck, kung may isang po kaming truck na bumabiyahe at dumadaan doon, eh mga ilang libo rin yung inaabot. Iniikutan ng Bitag ang lugar kung saan matatagpuan ang mga inarereklamong bandido. Pasado 1:00 ng madaling araw sa kanto ng Dimasalang sa Lacson Street, naispatan ng Bitag ang mga inarereklamo. Si PO3 Presilio Tungol ng Manila District Traffic Enforcement Unit, habang ang kasama nito, isang traffic enforcer ng Manila City Hall na kilala si Luis Salva. Ang hideout ng mag-partner in crime, kung hindi sa likod ng poste ng kuryente, sa loob ng nakaparadang tricycle at sa loob ng isang drugstore, kung saan hindi sila maispatan ng mga driver ng truck na dumadaan. Maya-maya pa sa gitna ng traffic, pagmasdan ng kanilang kilos at galaw, nilapitan ng traffic enforcer ang isang truck na nakahinto. Saka inilawan, may iniabot ang driver. Saka lumakad palayo ang traffic enforcer. Sa mismo tabi ng Bitag undercover, anong iniabot ang pahinante. Tila nagkasundo ang dalawa. Ang driver license ibinalik. Nadismaya ang hepe ng Manila Police District sa bidyong napanood. Agad ipinagutos ni General Ginabe ang isang entrapment operation laban sa mga inarereklamong pulis. Sa tanggapan ng MPD District Special Operations Unit, pinagplanuhan ng isang entrapment operation. Kotong kapto, ha? So yung dalawang pulis saka isang traffic enforcer dito nag-i-standby yun. Ha? Tapos yung truck na dumadaan dito, titigil dyan, pag stoplight, tumatawid sila pag ganoon. Tatawid sila. Pagtawid noon, siyempre nagle-lay up, kumuha ng pera yan. So tayo, pag mauna tayo yung civilian car dito, pag naispatan natin na positive yung pulis dyan, so dapat alerto kayo dahil pulis tong huli natin. Baka mamaya sumabay din to, bumunot. O kung lumaban, o di laban tayo. Hindi tatakbo yan kasi siyempre, alam niya na pulis tayo, friendly process. Pagbaba, Brad! O, huli nga natin, di ba? So, matik, sasabihin natin kung anong violation ng tao. Ha? Nangungutong sila. Ha? Let's go, let's go! Lahat na gagamitin sa entrapment operation tulad ng marked money, agad inihanda. Maging ang isang cargo truck na ipapain ng MPD DSOU,
kinabitan ng surveillance camera. Pulis ang magpapanggap na pahinante ng truck. Alas 2 ng madaling araw sa kahaba ng Laong-Laan, kanto ng Lacson Street. Matyagang nagbantay mga operatiba at Bitag. 3 ang player na mga oras na yon. Maya-maya lang pinara ng pulis ang patibong na truck. Bumaba ang pahinanting pulis para makipagtawaran. Pilit na iniabot ng undercover na pulis ang marked money na 200 piso. Pero ang pulis ayaw tanggapin. Hindi siya nakatunog sa isinagawang entrapment operation. Masyadong maliit daw ang 200 piso ang hinihingi ng pulis, 2,000 piso. Umabot sa kabilang kalsada ang tawaran ng 2 pulis, habang ang isa pang pulis na naka-jacket nakatayo sa likuran nila, nagmamasid sa mga pangyayari. Maya-maya pa ibinalik na ang lisensya. Agad na iniabot ng pulis na pahinante ang pera sa Kotongerong pulis, saka tumakbo papalayo. Agad nilapitan ng uniformadong pulis ang kasamahang naka-jacket. Matapos isauli ang panikit, tumalikod ang pulis saka nagbilang ng dilihensya. Ito ang hudyat para lumusob ang mga operatiba ng DSOU ng Manila Police District. Papatakas na sana ang suspect ng abutan siya ng mga kabaro. Ito ang sumunod na pangyayari. Huwag ka mapalag! Puputukan nila! Puputukan nila! Akmang buburot ng barel ang inaarestong pulis. Naagapan siya ng isang pulis na nakasibilyan. Samantala, kumaripas ng takbo ang isa pa nilang kasamahan. Habang agad na dumapa ang kanyang kasama, ang naarestong pulis sige pa rin ang pagmamatigas. Pilit pa rin pumalag sa pag-arestong ginawa ng mga kabaro niya. Baril ka. Nasakit. Mais pa ha? Yung ano, pare, yung pare. Sa tanggapan ng MPD, ang naarestong naka-jacket, traffic enforcer lang, pero ang bihis, pulis na pulis. Naka-Manila's finest mula ulo hanggang paa. Traffic enforcer si Salva na naka-assign sa Manila City Hall Traffic Division. Habang ang kabaro naman nila si PO3 Porcilio tungol sa mismong tanggapang Manila District Traffic Enforcement Unit na nakatalaga. Na-recover mula sa dalawa ang marked money.
Sa isa na gawang entrapment operation ng gabing yon, nakatakas ang isa pang suspect. Ikinanta nila PO3 Presilio Tungol at Luis Salva na isang MMDA traffic enforcer ang suspect. Pansamantalang natigil ang Kotongan sa kahabaan ng Dimasalang Street. Ang mga naipakitang mukha ng mga inirereklamong individual sa palabas na ito ay nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala sa hukuman.